kabataan ang pag-asa ng bayan. Bilang isang kabataan, malaking pribileyo po at karangalan na maging pag-asa ng bayan. Bilang mga pag-asa ng bayan, tayong mga kabataan ay dapat nagpapakita ng makakarapat-dapat ng mga katangian tulad ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa kapaligiran, at pagmamahal sa ating inang bayan. Ako po, si Dave Manalastas, pinakita ko po na ako ay pag-asa ng bayan sa pagkakaroon ng pagmamahal at takot sa ating Diyos na buhay. Pinakita ko po ito sa palagayang pananalangin at pagsisimba. Opo, ako po ay laging sabik na sabik magsimba at pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Nakakatulong din po ang ganitong katangian dahil mas natutunan ko po maging mabuting kabataan. Hindi nagiging bastos kanino man. Bagkus, ako po ay nakikipag-usap ng may paggalang. Mano po nanay, mano po tatay. Hindi lamang sa mga nakakatanda, kundi maging sa aking kapwa kabataan. Ako rin po ay nag-aaral na mabuti at ginagaling ko po lahat ng aking mga ginagawa. Pagtapos natin mag-aral, tayong mga kabataan naman ang tutulong sa ating kababayan na nangangailangan at pag-aalaga sa ating kapaligiran. Kaya para sa aking kapwa kabataan, isang mapagkumabang payo po sa inyo lahat na mahalin po natin ang ating Diyos. Sa mga nagsimba po, ayain. Opo, ayain po natin at huwag po tayong magsawang ayain ang ating mga kamag-anak at kaibigan upang makilala nila ang ating Diyos na buhay. Matuto rin tayo sumunod sa ating magulang at huwag nating kaligtayin galangin sila. Sa ating ng pag-aaral, lalo po nating pagbutihan at huwag nating sayangin ang ating oras sa pagtatambay, pagpupuyat at pagigilulong sa online games at social media. Ang hiling ko lang po sa inyo ay unahin ninyong yung pag-aaral kaysa sa pagtambay sa labas. Kung kayo naman po ay lalabas, magsuot kayo ng face mask at magdala ng alkohol. Bago rin po tayo malis, bigyan natin ng matamis na halik ng ating mga magulang. Hanggang dito na lang po ang aking maikling talumpati. Mag-ingat po kayo palagi at pagpalayan po kayo ng ating pangyarihang Diyos. A few moments later. Babe, thank you Nanay and Tatay for giving us love and care that we need. Thank you for providing for our education. Because of you, we can now speak in English. Because of your help, we are now studying in a good school with a bright future ahead of us. Because of you, the knowledge that we lack is now being given freely to us. And we are enjoying it. We enjoy reading a lot of books, we enjoy studying our modules and English grammar. Of course, we enjoy studying knowing at the end of the day, we can still play basketball safely and ride our bikes. Alright, and guys, that's just a sneak peek for our surprise for you on our next week's live. Thank you guys, we love you so much! 2,000 years later. I am an engineer who solves a real problem through innovations that change the way we live. Do you know how we can enjoy reading, studying, and doing other things even at night? Thanks to Engineer Thomas Alva Edison, the inventor of light bulb. He used his knowledge of science to help us see in the evening. Now imagine how life would have been without this life-changing invention. But did you know that it took Edison literally more than 1,000 tries in order to produce a working light bulb? That is amazing. Someday I want to be more like him and to be able to do and invent things that would help us live a better life. 2,000 years later. Basta yung ano mo kuya. Naku, yung pampunas natin ng pawis. Ito pala. Ah, basta. Okay. Nakanabawan ko. Sabi ng ating pambansang bayan na si Dr. Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Bilang isang kabataan, malaking pribileyo po at karangalan na maging pag-asa ng bayan. Bilang mga pag-asa ng bayan, tayong mga kabataan ay dapat magpapakita ng karapat-dapat na mga katangian tulad ng pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa kapaligiran, at pagmamahal sa ating inang bayan. Ako
Ako po si David Nalastas at pinakikita ko po na ako ay pag-asa ng bayan. Sa pagkakaroon ng pagmamahal at takot sa ating Diyos na buhay. Kung nakikita ko po ito sa palagiang pananalangin, pagsisimba at pagsunod sa ating Panginoon Jesus. Kasama ng ibang kabataan, kami po ay inaawit ng mga awit ng papuri at pagsamba. Nakatutulong po ang ganitong katangian dahil mas natutunan ko pong maging mabuting kabataan. Hindi nagiging bastos kami naman, bagkus ako po ay naging pag-usap ng may paggalang. Hindi lamang sa mga nakakatanda, kundi maging sa aking bata. Ako rin po ay nag-aaral ng mabuti at ginagalingan ko po ang lahat ng aking mga ginagawa. Pagkatapos natin ng aral, tayo mga kabataan naman ang tutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan at ang mag-aalaga sa ating kapaligiran. Para sa aking mga kapwa-kabataan, isang mapagkumbabang paalo po sa inyong lahat. Mamahalin po natin ang ating Diyos. Sa mga nagsisimba po, hayaan natin ang ating mga kamag-anak at kaibigan na nagsimba. Upang makilala po nila ang ating Diyos na buhay. Tuturin po tayong sumunod sa ating mga magulang at huwag kaligtaang galangin sila. Sa ating mga pag-aaral, lalo pa natin pagbutihan at huwag nating sayangin ang ating oras sa pagpupuyat, pagtatambay, at pagiging lulong sa mga online games at social media. Ang hiling ko lang po sa inyo, unahin ninyo ang pag-aaral kaysa sa pagtatambay sa labas. Kung kayo naman po ilalabas, magsuot kayo ng face mask at magdala kayo ng alcohol. Bago rin po tayong umis, bigyan natin na makalis na ulit ang ating mga magulang. Hanggang dito na lang po muna ang aking aking talumpati. Mag-iingat po ay palagi at pagpalain po kayo ng ating mga pangurutan